Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo ay humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo ang ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sabi po ng ating Panginoon dito po sa Ebanghelyo, "Gibain niyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw." Ano po ang sabi doon? Ang tinutukoy niya, hindi yung templong bato, kundi yung kanyang katawan, yung kanyang pagkatao. Ngayon po mga kapatid, ito pong kataga na ito ng ating Panginoon
ay kaugnay ng binasa nating ebanghelyo noong isang linggo. Ano po yung Gospel last Sunday? Yun pong Transfiguration. Nandun po siya sa bundok at meron pong alapaap. Alapaap. Yun pong alapaap na yan, ulap, usok, fog, ay ang tawag po ng mga Hudyo dyan, Shekinah. The dwelling of the Spirit of God. San pa po makikita yung Shekinah na yan? Makikita yan doon sa pinakaloob ng templo, doon sa tinatawag na Holy of Holies, kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. So makatuwid mga kapatid, yung templo, hindi na lamang yung templo sa Jerusalem, kundi si Hesukristo mismo. Sa Kanya nananahan yung presensya ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, nung tayo ay binyagan, hindi na lang tayo basta katawan. Tayo po ay pinanahanan na ng Diyos. Di ba? Meron pong yung pong mga ninong at ninang na nasa binyag, may tinatanong sa kanila, tinatakwil nyo ba si Satanas? Ano pong sagot? O ganyan sumagot yung mga ninong at ninang mahina. Lakasan nyo. Tinatakwil nyo ba si Satanas? Tinatakwil nyo ba ang kanyang mga gawain? Tinatakwil niyo ba ang kanyang pangaakit? Okay. So, pagkatapos yung tatlong tanong na yan, may itatanong pa uli yung pari. Ang itatanong ng pari, sumasampalataya ka ba? So, yung mga tanong na yun pong nasa sumasampalataya. Yun pong creed. Tinatanong po yung mga ninong-ninang on behalf of the child. Kasi hindi makapagsasalita yung bata. Basically, ang ginagawa po nung unang tatlong tanong, ine-exorcise ang bata. Tinatanggal sa kanya yung masama at ang ipinapalit ay yung pananampalataya at presensya ng Diyos. So makatuwid, ang batang bininyagan ay meron ng presensya ng Diyos sa kanya. Tayong lahat pong bininyagan, merong presensya ng Diyos sa ating mga katawan. Kaya po ang sabi ni St. Paul, your bodies are the temple of the Holy Spirit. Ang ating mga katawan ang templo ng Espiritu Santo. Pero kamukha po mga kapatid ng templo sa Jerusalem na pagkatapos maging malinis, kalaunan naging marumi dahil may mga transactions na ginagawa, pagpapalit ng pera, pagbebenta ng mga hayop, pandaraya, at marami pang iba. Nakorap din ang ating mga kaluluwa dahil sa mga hindi magandang gawain. Ano ba yung ginagawa? Bakit ba tinaob ng ating Panginoon yung mga binebenta ng mga nandoon sa loob ng templo? Mga kapatid, ang pera po ng mga Hudyo noon, nung sakupin sila ng mga Romano, pera ng mga Romano. Pero ang pera ng mga Romano, mga kapatid, meron pong kakaibang katangian. Kamukha po ng mga pera natin ngayon, meron po yang picture, meron po yang nakaukit. Ang nakaukit dyan sa pera na yan, ang nakalagay po, Caesar Augustus, High Priest. Sino po ang nag-iisang pari para sa mga Hudyo na kapanahunan ng Panginoon? Kung sino yung punong saserdote nila, yun yung High Priest, hindi po si Cesar. So yun pa lamang po, yung perang yun, hindi na pwedeng gamitin para ipasok sa templo at ipambili kasi marumi yung pera na yan. Kaya meron silang sariling pera sa loob ng templo na ginagamit nila na pambili ng pwede nilang ialay sa templo. Bakit kinakailangan bumili? Tingnan nyo po. Noon po ang mga Hudyo, manggagaling sa kanilang mga bayan, magdadala halimbawa ng maliit na kordero, ng sheep. Magdadala sila. Ngayon, pagdaan doon sa bilihan na yan, may inspection. May inspection dyan. So kahit na maganda yung dala-dala mong hayop at karapat-dapat, para kumita yung tindahan, ano gagawin nila? Sasabihin nila, hindi pwede yung dala-dala mo, bumili ka sa amin. So ganun yung nangyayari. Pandaraya, extortion, panloloko, palitan ng pera, yung templo dinumihan.
So yun yung ayaw ng Panginoon, kaya niya pinaalis, kaya niya pinalayas. Ngayon po mga kapatid, babalik tayo sa sarili nating mga katawan. Yung tayo bininyagan, naging malinis na tayo. Pero sa kalaunan, gumagawa tayo ng mga bagay na marumi, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat, at nananalig tayo sa mga Diyos na hindi natin dapat panaligan. Yung tinatawag nating mga idols, mga false gods, etc., etc. How do we clean the temple? How do we clean our bodies? How do we clean our souls? Sa unang pagbasa, narinig po natin yung 10 utos. 10 utos. Pagka narinig nyo mga kapatid yung utos, ang papasok agad sa isip ninyo, ay mahirap gawin yan. Nakakatamad gawin. Nililimitahan ako niyan. Pero tandaan po natin mga kapatid na ang 10 utos ay hindi lamang basta utos. Ito po ang tanda na pinalaya na ni Yahweh ang mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Kaya nyo susundin itong mga utos na ito, hindi para malimitahan kayo o masakal kayo o mapigilan kayo. Para ito ipakita na kayo ay malaya na. Kaya nyo susundin itong 10 utos na ito. Ang pinakaunang pangungusap po doon sa long version ng first reading, ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa Ehipto, mula sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. So sunod-sunod na po iyon. Itong 10 Commandments na ito mga kapatid, hindi tayo sinasakal, kundi pinalalaya tayo doon sa mga bagay na hindi natin dapat gawin upang ikarumi ng ating kaluluwa at ng ating katawan. Ngayon po mga kapatid, pangatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, tanungin po natin ang ating mga sarili, gaano ba tayo kalinis? Di ba meron tayong, minsan sinasabi natin sa ibang tao, napakalinis mo o nagmamalinis ka. Ang tanong, gaano ba tayo kalinis sa mata ng Diyos? Hindi sa mata natin sa mata ng Diyos. Ano ba yung mga nagawa natin na hindi niya ikinalugod na patuloy nating ginagawa? Ano ba yung mga inisip natin na ayaw niyang isipin natin na patuloy pa rin nating iniisip? Ano ba yung mga relationships that we keep on holding to na hindi na dapat natin i-entertain at dapat nating bitawan na patuloy pa rin nating kinakapitan at hinahawakan? These are the things that we must remove in the temples of our bodies and our hearts para tunay itong maging malinis. Tandaan po natin mga kapatid, walang ninanais ang Diyos sa atin kundi yung kabutihan natin. Huwag po nating isipin na ang 10 utos ay nariyan para tayo ay itali, para tayo ay pigilan, para tayo ay supilin. Ang mga utos nandyan para tayo ay pagyamanin. At ang sabi nga po ng ating Panginoon sa sulat ni San Pablo, I came that you might have life and have it abundantly. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ito po ang ating pagnilayan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon upang makibahagi ang lahat sa pagmamalasakit sa Kanyang templo. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapanatili ang kabanalan ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang labanan ng mga nasa pamahalaan ang katiwalian sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang batas ng Diyos ang mamayani sa pagpapanukala ng mga batas ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang sa pagbabahaginan, maging karapat-dapat tayong templo ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong banal, gawin mo kaming karapat-dapat na templo ng iyong pag-ibig sa pagpabahagi na namin sa kabanalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang napakito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinamang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.